Pray for me. Yan po ang hiling ng dating Senador Bong Revilla sapagkat isa po siya sa mga nirekomenda ng Ombudsman na kasuhan. Ano po? Matatandaan po natin si Bong Revilla ay nadawit po nung panahon ni Pinoy na nadawit po siya sa PDAF scam under Napoles, ano? Marami po silang nadawit doon. Si Bong Revilla, si Jingo Estrada, si Juan Ponce Enrile. Ha? Sila po yung mga senador na nadawit noon. At napawalang sala po sila noong panahon ni Digong. Kaya po, nagpatuloy ang kanilang karira sa Senado. Muli po silang nahalal bilang senador, ngunit noong 2025 national election ay hindi po siya pinalad, si Bong Revilla. Si Jingo Estrada ay pinalad po. Ano? Ay oo, mag-end term mag-end yung term niya sa 2028. Ano? Si Bong Revilla lang po ang tanging nakasuhan na hindi po pinalad noong 2025. Ang tanong, bakit po paulit-ulit po silang nasasangkot sa mga ganitong klasing kaso? Lalong-lalo na pera ang involved, ano? Ginawa ba talaga nila 'yan? O bakit hindi na sila nagtanda? Ano? Hindi ko po sinasabing ginawa nila. Bakit po muli lumutang ang kanilang pangalan ngayon? Ako po yung nagtataka. Bakit sila ulit ang nasasangkot ngayon sa sa mga kickbacks ng flood control anomaly? Ano po? Ito po ang kanyang sinasabi. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalimutan like, share, and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder. Pati na rin po sa aking Facebook page. Marami pong salamat sa inyo. Ito na po. Please, pray for me. Humiling ng panalangin sa pamamagitan ng isang Facebook post si dating Senador Bong Revilla para sa kanyang sarili at kanyang pamilya. Isa ang dating senador sa mga personalidad na nadadawit ngayon sa flood control scandal. Kasama siya sa inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure ICI na kasuhan, kinumpirman rin ng Department of Justice na isinama na si Revilla at dating kongresistang si Saldico bilang respondent sa mga reklamo kaugnay ng ghost flood control project sa Bulacan. Biro mo? Ito, naabsuelto na to nung panahon pa ni Digong. Ngayon, heto na naman po sila. Ano? Muli silang nasasangkot sa mga anomalya. Ano ba talaga? Ano? May partisipasyon ba kayo? Kung wala, bakit kayo idinadawit? Ha? Please, pray for me and my family. Bong Revilla. Magbasa muna po tayo ng komento, ano? Aan po dito, ha ha ha. Pre sa imong mata. Pag matapos kayo magnakaw, hindi ka na nadala. Aha. Ayan. Ah, ayan po. Pretending an innocent ka pa. First time mo boy. You can't spell mandarambong without. Cara David, wish is working. Ang hirap talaga pag madawit ka sa isang mga ganyan, ano, sa lalo na pag ang involve pera. Napakahirap ibalik ang kredibilidad mo bilang isang tao. Lalo na ngayon, pangalawang dawit mo na. Pati si Jingo Estrada, nakulong na nga sila. Kay Jingo, hindi pa po tapos yung kanyang mga kaso.
Ano? Na hanggang ngayon mayroon pa po siyang apila. Eh ngayon, muli na naman po siyang nadadawit. No? Totoo ba ang mga aligasyon na ito sa kanilang dalawa? Hmm? Bakit sila nadadawit muli? Hindi ba sila nagtanda nung unang pagkadawit nila? Hindi ko po sinasabing gumawa sila ng kalukuhan, pero bakit sila idinadawit muli? Ano? Dahil nga ba sa dati nilang karanasan na nadawit na silang muli sa PDAF scam? Kaya sila idinawit muli ngayon? May basihan ba talaga ang mga nagdawit sa kanya? O tanging politika lamang ang tanging dahilan ng kanilang ah, pagkasangkot sa mga usaping flood control scam? Sa kabilang banda po, ito po muli siya, I am not easy target ang ayon po sa kanya. Itinanggi ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang mga aligasyong nagdadawit sa kanya sa flood control scandal kasunod ng kumpirmasyon ng Department of Justice DOJ na na isinampa siya bilang isa sa mga respondent o iimbestigahan kaugnay sa umano'y ghost flood control project sa Bulacan. Bulacan pa rin po. Ano po? Napakahirap ang kalagayan ng mga to. Oh? Oh. Ang naratibo na pilit nilang ikinakasa laban sa akin ay hindi lamang kasinungalingan. No? Ito'y sadyang di kapani-paniwala. I'm an easy target being used to muddle the truth. But the truth will always come out. Ginagamit ang aking pangalan para malihis sa katotohanan. Ngunit ang katotohanan kailanman ay hindi matatakpan. Former Senator Ramon Bong Revilla Jr. Napakahirap talaga. Napakahirap intindihin kung bakit ano po sila muling nadadawit. May mga pera naman sila, bakit hindi sila makontento? Ano? Talaga bang walang kakontentuhan lamang ang issue nila? Hindi sila hindi sila marunong makontento sa maliit na halaga. Gusto nila mas malaking halaga. Ganun pa? Siguro mga ganun, may mga ganung pagkakataon. Ano? Sayang. Dahil nga nakasangkot na sila, muli silang nahalal muli. Ano? Nahalal sila bilang isang senador na dapat gagawa ng batas, magproprotekta sa tao. Pero ang nangyari, nasasangkot sila sa mga anomalya ng kickback. Ano? Pera. Pera ang dahilan kung bakit sila nasasangkot muli. Ganun din ang kanilang kaso nung mga nauna pa, nung panahon pa ni President Noynoy Aquino. Pera din ang dahilan. Ha? Yung PDAF. So, magbasa muna po tayo ng komento, ano? Kung if truly did not involve stand to fight allegation, but if truly did, it request and ask forgiveness and live in Christ likeness. Sin no more. Remember, the Lord knows all. Suffering and punishment is the payment to wrongdoers. Oh, lahat po kasi ng kasalanan ay may kabayaran talaga. Wala pong kasalanan na hindi ka dapat magbabayad. Magbabayad at magbabayad ka.
Kaya nga po, yun mga taong nasisilaw sa salapi, nagnanakaw dahil sa kanilang pansariling interest, abay mag-isip-isip po kayo. Ano po? Sapagkat hahabulin at hahabulin kayo ng batas. At wala pong sikretong hindi nabubunyag. Lahat po, lahat po ng nagkasala ay kailangan pagbayaran nila ang kanilang nagawang kasalanan. Lalong-lalo na ang involved dito ay pera ng taong bayan. Lumala ang pagbaha dahil lang sa mga pagnanakaw, kuntsabahan ng mga opisyalis ng DPWH patungo sa senador at congressman. Ha? Marami pong nasangkot sa katiwalian ngayon. At kung ako po ang tatanungin nyo, kailangan na ba nating baguhin ang ating ah, gobyerno? Palagay ko, para sa aking opinion, kailangan upang mawakasan ng tuluyan ang pagnanakaw. Kapag ikaw ay public servant, dapat hindi ka maluho. Ano? Mamuhay ka ng simple. Ha? Mamuhay ka ng hindi tinitingala ng tao. Ganun dapat ang pagsiservisyo. Di ba po? Kasi nga, paulit-ulit silang nahahalal. Pati yung kanilang pamilya sa kanilang mga lugar. Nagkakaroon ng mga tinatawag na familiarity. Ha? Kaya gamay na nila ang kalakaran sa gobyerno. Hindi nyo po ba napansin na ang karamihan ng mga dinastiya na involved sa pera, sa mga pagnanakaw? Marami pong dinastiya ngayon dito sa Pilipinas. Tanggapin po natin yun. Kasi nga, kasalanan din po ng mga botante dahil ibinuboto natin silang muli. Ano? Binuboto. Wala tayong makitang iba. Kahit naman mayroon mga ibang kandidato dyan, hindi natin binuboto. Ang tanging binuboto natin yung mga kilala na kagaya nito, kagaya nung mga Cayetano, marami na pong dynasty rito. May panibagong dynasty na naman ngayon. Ha? Kaya nabanggit na ko na po yan sa mga nakalipas kong vlog. Ang dynastiya po kasi, hindi ko naman sinasabing lahat ng dynastiya ay magnanakaw. Pero karamihan po involved sa pera. Ano? Pera ng taong bayan. Okay lang sana kung pera nila yung ginagamit nila sa pansariling interest nila. Hindi eh. Pera galing sa taxpayers money. Kaya pera ng taong bayan. Oh. Na hindi dapat ninanakaw ng kung sino mang politiko. Ilaan yan sa mga proyekto upang magamit ng buong sambayan ng Pilipino. Hindi po yung kukurakutin mo para gamitin mo sa pansarili mo sa iyong pamilya. Mali. Mali po yung ganun. Ganito, ito pang isang komento na to. Oh, kakukulong. Kakukulong yan pero kung si BP Sara ang manalo para presidente, makakalaya yan. Kaya sa 2028 po, iboto natin Sara Duterte for president. Saldico for vice president. Sila ang pag-asa ng bayan para matigil ang korupsyon. Paano mo naman nasabing matitigil ang korupsyon? Si Saldico ang number one na ano. O di ba? Siya ang number one na siya ang may pakana ng mga insertion. Ha? Siya ang may pinakamaraming ninakaw, bilyon yung kanyang na-freeze na asset. 12 billion ang
na freeze na asset ni Saldico, Feliciano Ilison, na alam mo ba yung pinagsasabi mo? Ha? Natural lang na itanggi kahit sino, wala pipigil sa inyo, pero lalabas din ang totoo kung bakit nadawit name mo. May magnanakaw ba na umaamin na siya ang nagnakaw? Mayroon naman po na umaamin sa kanyang pagkakasala. Yun mga totoong nagsisisi. Oh. Pero ang mga to, hindi na siguro magsisisi to. Kasi paulit-ulit na silang nasasangkot eh. Di ba? Oh. Okay. Huwag niyo pong kalimutan like, subscribe, and share sa aking channel. Ramir Bolter po. Pati na rin po sa aking Facebook page. Mabuhay po kayo.